Cooking eh. Basta Siguro, baka cooking. di niya lang din ako type. Ano mo yun? Si Kirby, ayaw niya yung binabangga ko siya. So Dan. I work 8 hours, 12 hours a day. Wow. 28 days in 1 month. So ang off ko every other Sunday lang. So yung alaga ko kasi, ang problema niya, meron siyang may dementia siya tsaka Parkinson's. So hirap na siya makatayo, hirap na rin siya makapagsalita. Kumbaga, nawala lahat yung motor skills niya. Yun. So, sinusubukan ko yun, pinaliliguan ko yun, palitan ko ng diaper. Okay, mga ka-amazing, introduction ko lang. John Dan Salvador, former PBL MVP, NCAA, Mythical 5. Mahirap makuha yan sa mga normal basketball players. And of course, ang aming enforcer ng Pure Foods Day namin, John Dan Salvador. Palakpakan natin. Yay! Yeah, thank you, PBA Moto Club. Kwentuhan lang tayo ng buhay Amerika. O Dan, ambush interview to. Kasi alam ko busy ka dyan dahil, Ano na rito, mag-11 p.m. na ng gabi. another day, another dollar. Diba? Another day, another dollar. Bukas ulit ng umaga. Ano, I know. basketball moment na tayo? First question sa basketball career ng isang Jordan Salvador. Nakailan teams ka bro sa PBA? Pure Foods, yeah, 21, Powerade, and Bara. So, 4 teams ako sa PBA. Four At sa teams. lahat ng teams na you played for, what's your favorite team? Of course, Pure Foods. Yeah. Doon talaga ako, yung talaga nakilala. Simula rookie year, Yeah, si Rico, kami magkakasama nun. Dalawang champion rin yung si Rico. Pure Foods Sabi nga kami. niya siya daw yung nagpa-champion sa inyo. Oo, yeah. Ang galing yan. Ang daming Sino naman bro? Sino naging favorite coach mo? favorite coach. Actually, Sa buong PBA career mo kasi syempre marami ka rin naman naging teams. Sino yung naging pinaka-favorite coach mo? Sa PBA career? Oh. Yun talagang binigyan ako ng talagang si Coach Ryan. Ryan Gregorio. Nabigyan niya ako nung rookie year ko, talagang ganda. Sino naman yung least favorite coach? Yan na. Sino Least favorite coach. Alam mo, hindi na least, pinakaayaw mo. Si Richie Tixon, naging coach ko yan eh. So ayaw mo sa kanya, coach? Hindi, cooking eh. Siguro, baka di niya lang din ako type. Ano mo yun? Sino naman yung favorite teammate mo? Favorite teammate ko? Isa lang ba? Dalawa, sige, dalawa. Yung Pure Foods talaga, si James, naging close ko talaga si James. Para kaming maging kapatid yan eh. Simula 2005 na pumasok ako hanggang matrade ako. Kahit isang tawag lang sa akin, Dan, samahan mo ako, ganyan. Puntahan ko yan. Kasi ako, iba ako makipag, kaibigan. Hindi ako parang kaibigan lang. Talaga, kinatrato ko na kapatid. Parang ganun. Ganun ako makipag-kaibigan. Nag-uusap pa kayo hanggang ngayon? Ngayon, actually, hindi na masyado eh. Masyado siyang busy na sa buhay niya ngayon eh. Well, nung nawala na ako sa PBA, nawala na rin siya sa sirkulasyon si James. Sino naman naging least favorite teammate? Least favorite teammate? Meron yan. Kilala ko. Pag-teammate. Sino? Least favorite teammate? Nakayaw mo lang teammate. Siguro. Ay, sa buong Yung naging tiyan mo. Sa PBA? Pag nakikita mo na agad. Parang ayaw mo lang dahil baka tamad siya, hindi ka confident pagpapasa mo sa kanya, ayaw mo. Ay, alam mo yung may mga ganyan eh. So far, parang wala akong maalala eh. Wala. Ayaw maglabas ah. Hindi naman. Difficult question. Oo nga, mahirap eh. Tricky question. Baka ma-offend eh. Pero meron ba? Wala, nasa stage ka naman eh. Hindi, wala naman akong pakialam na rin eh. So meron nga. Meron syempre, yung parang Hindi ko may alam ka ba? Sige, sabihin mo kung sino yung ni John Dan dati. ba? Baka magkamali ako, sa akin pa sisi. Dan. Sa ilang years ka naglaro sa PBA? 2005 hanggang 16. 11 years din. 11 years. Sa 11 years mo, meron ka bang player na parang alam mo, feeling mo hirap na hirap kang bantayan siya? Alam mo kung sino talaga? Si Kuya Dennis Espino eh. Dennis Espino. Oo, kasi pinaupo tayo niyan, yung championship natin. Yung kilay niya lang umaangat, tatalo na kami. Di ba, naubos tayo nun? Graduate halos yung mga big man. Sa career mo, sino naman yung pag andyan, kakainin ko to?
Madali lang to. Alam mo yung ganong sequence, parang pag siyang bumabantay, ibigay nyo sa akin ng bola kasi kayang-kaya ko ito. Oh, sino? Inabutan natin, Magaling inabutan yan. ko talagang Danny Ay, Dorian, Alipik, Malala. Enrico, Asi, Kuya Marlo, Kuya Dennis. Apat lahat eh. Puro big boy lahat eh. Nick Pinisi. Si Mick Penisi. Siguro, alam mo kung sino? Before, nung na-trade si Kirby. Na-trade si Kirby. Na-trade si Kirby sa Hinebra. Tapos pag siya nakakabantay, gusto mong kunin Oo, yung gusto bola. ko si Kirby. Oo. Kasi si Kirby, ayaw niya yung binabangga ko siya. Ayaw kasi may one time, drill namin sa sports camp. So, big man drill. Post up. Pagbangga ko kay Kirby, umano siya, tuminapon siya, tapos sumakit yung dibdib niya. So, kaya, nung time na yon, kid, ayoko nang bumantay sa'yo. Sumakit yung dibdib ko sa'yo. Hindi rin siya makahinga, para na yung ano niya. Boy, Yung time na yun, para si Kirby, pag yung pinoposte ko siya sa Ginebra, parang umaano siya, umiiwas na siya. boy bangga ka kasi. Ano nga kasi may napanood akong video. Bakit nagkasuntuan kayo ni Carlos Sharma nung time na Kung nga, bakit mo sinuntok si Sharma? Yun ang tanong. Hindi, ito ang storya niyan. Okay? Hindi ako kaaway ni Carlo that time. Ang kaaway niya si Kirby. Okay. Ngayon, nagsasagutan sila ni Kirby. Ganyan, si Carlo pa kasi sabi niya, alam ko sa ka nakatira sa Mahogany, kaya nakatira, abangan kita, parang gano'n. Abangan kita. May Ganun pa nga eh. Si Carlo, center siya. Ako nagbabantay sa mga Ako bumabantay sa kanya. So, pumupesto siya sa akin. Jacking up opposition kami. Hindi siya hindi niya ako mausog. So, ngayon, napikod, siniko ako dito sa panga. Ikaw ang siniko? Oo. Sa akin napunta yung galit. So, ngayon, syempre, pag siko sa akin, buti na lang hindi solid yung siko sa akin. Kasi yung solid yun, baka natumba rin ako eh. Panda please lang. So ngayon, naglakad siya patalikod. Tapos nung pagharap niya, doon ko naman gumanti. Retaliate lang. Pero maganda naman dyan, of course, naging teammate ko naman siya sa F21. Nagkabati na kami ron. Ganun naman eh. Oo, alam mo naman, basketball, maliit lang mundo eh. Magkano yung fine mo nun? That time, 1 game suspension tapos 20,000. Lang! Binayaran ng Pure Foods yun. Yung suntok mo, saka yung supalpal ko na pinanggamit ko ng block yung bola, parehas 20,000 lang. 20,000. Di ba ganda na nuntok ka na lang? Parehas lang yung suntok sa walang tawag na supalpal. Oh, so solid boys. Yung suntok mo, solid yun. Sabi ni Carlo, hanggang ngayon, nahihilo pa rin daw siya. Loko. Si Kuya Carlo namin yun. Veterans namin sa Lasal yun. Yung pinaka magaling dumipensa para sa'yo. Kunyari, siya naman yung dumidepensa sa'yo. Sasabihin mo sa sarili mo, ano ba yan? Babalik ko na lang yung bola. Parang hindi ko kaya to ah. May ganun ka ba? Actually, pinakamabigat talaga, si Dorian. Dorian Peña. Yung Dorian parang elepante nung time na yun eh. Ang laki ni Dorian eh. Naging kakampi ko ba yan? Araw-araw ko bantay. Parang may bantay elepante. Araw-araw kami. Red Bull kami, Barako. Tsaka F21. Bigat ni Dorian. So, Dan, sa buhay mo as basketball player, ano yung pinaka pagsubok na na-experience mo sa buong PBA career mo? Of course, yung na-ACL ako. Because that time, ang ganda-ganda ng takbo ng karir ko eh. Ang ganda ng rookie year ko. As in, ang ganda talaga. Consistent. Tapos, yun nga, Game 5. Yun talaga. Tapos hindi na naibalik yung dati mong mga galawan. Matagal. Cover ako. Yung mental mo. Kahit feeling ko malakas na yung legs ko, pero iba eh. Iba yung mental, yung psychological effect. Sino naging celebrity crush mo bro sa Hollywood? Sa Hollywood, J-Lo. Jennifer Lopez. Yeah. Jennifer Lopez. But local celebrities naman sa Pilipinas. Dati si Angel Locsin. Angel Locsin. Darna. Meron akong naalalang mga tinatanong natin, Jay. Isang Jondan Salvador. Sino yung pinakamagaling na point guard para sa'yo na naging PBA player? Sa buong PBA, greatest point guard. Kuya Johnny. So, yung best point guard mo,
Si Kuya Johnny A. Mhm. Best point guard of all time yan sa PBA natin. Mhm. Sino naman ang best shooting guard para sa'yo? Dos. Big Game James. James Para yun. sa Wow. akin, ha? Yeah. O, Gako. The man with a million moves. Sino naman yung magiging tres mo? Dynamite Danny. Ooh. Big man, big Dynamite lineup. Point guard mo, Kuya Johnny A. James at the 2. Danny Siegel. Danny Siegel at the 3. And at the 4, sino? Danny I. Danny Deponso. Dalawang Danny Ang I. lakas ng lineup. And then for your centro, sino? Junmar. Ang lakas ng lineup na yan. Junmar. So, Wala. naging topic namin ni Junmar. Siyempre, greatest na namin, parehas kami ni JJ. Agree kami na greatest of all time namin si Junmar. At wala na nga siyang katapat. Ngayon, napaisip lang namin ni JJ, ilipat kaya natin ng era si Junmar. So, naging topic namin ni JJ, out of nowhere, yung 8 na MVP ni Junmar, kung nasa panahon siya ng mga pick nyo, ikaw, si Asi, si Ali, pick, sila Dorian Peña, feeling mo ba, ikaw Junmar, ikaw Jondan, makakawalong MVP siya nung panahon nila Ali pick kung kasabay niya sa pick? Siguro mahirapan si Junmar makuha yung 8. Kaya niya siguro at least 4 or 5. Lights on, lights off. Ay, alam ko yan. Lights on yan. Lights on. Lights on yan. Lights on. Discovery. Na-interview namin si Bong Alvarez, nagtatampo siya sa PBA, kung bakit hindi siya inilagay kahit sa top 50 man lang. Kasi sabi niya sa amin, kahit daw top 25, ini-expect na nakasama siya. So anong masasabi mo dun as a former PBA player? Actually, si Kuya Bong Alvarez dapat kasama talaga yan eh. Actually, top 20 dapat kasama na siya eh. Hindi ko lang alam kung ano yung yung category, ng PBA. Bakit hindi nila naisama? Siguro inano nila doon sa pass ni Kuya Bong Alvarez, yung mga nangyari sa kanya. So hindi mo dapat iba yun, labas na ng buhay niya yun eh. Labas na sa PBA. Pero So, feeling ko kasi hinahanap din ng PBA yung characteristic mo off the court para parang role model ka. Para maging greatest 50 ka. Pero kasi outside of PBA na yun eh. Pero diba? kung sa skills talaga, skills ang galing. Iba yun. Yun nga daw, parang ang mga comment, siya daw naging Michael Jordan ng datingan. Oo, talagang nakita mo naman pag kinrip niya yung bola before, di ba? Yun lang yung mali. Hindi ko lang parang unfair naman sa iba. Sinabi mo na isasama siya, syempre may top 50 na. Sino ang itatanggalin mo para ipapalit siya? Actually, may mga kasi dapat ang mga sinasama sa greatest yung mga hindi na active. Suggestion mo yun. Yun ang sa akin eh. Kasi yung iba naglalaro pa eh, di ba? Makes sense. Para sa akin marami rin nagko-comment ng ganyan na dapat daw pag greatest 50th greatest, parang Hall of Fame na yung datingan yan eh. Kasi rin naman ilalagay mo sa Hall of Fame kung sino yung naging greatest eh. So dapat kung yung Hall of Fame saka yung greatest, dapat iisa na lang. Yung mga naglalaro pa, automatic may spot na sila. Oo. Yeah. Diba? Tama, makes sense. Kaya medyo complicated sa PBA. Hindi. Gaya nila nung NBA, di ba? Yung 75 greatest NBA player. Yung mga naglalaro pa rin eh. Parang ganun yung nangyari. Yun lang. Pero dapat yung mga talagang retired na. Yung mga legend na ba? Ano pala yung jersey number mo? Number 5. May meaning ba yun? Kasi before, idol ko talaga si Robert Horry. Oh. 7 rings yun. Idol ko siya kaya nag-number 5 ako. Pero talagang idol ko dapat talaga si yung sa PBA, idol ko talaga si Robert Jaworski. Nung bata ako, number 7 ako eh. Sino, ang Jondan Salvador, nakasubaybay ka ba sa PBA? May mga napupusuan ka ba na parang nakikita mo yung sarili mo sa kanya sa PBA, yung mga bago ngayon? Meron ako nakita eh. Hindi ko alam kung anong team yun eh. Parang ang lapad niya eh. Sino yung sa MX na bagong ipinasok nila? Yung chubby na masipag na pumapasok? Yun. Parang yun yata yun.
Token text ata yun. Hindi, Galinato Hindi yun. Galinato yun sa token text. Ito yung Parang bruiser din. Bilang isang ex-pro PBA player, ano yung mga pwede mo i-advise sa mga nag-a-admire na maging professional basketball player din dito sa atin sa Pilipinas? Syempre, number one, no? Disiplina talaga. Yun ang number one. Kasi yung disiplina, ano na yun eh. Kumbaga, in general na yun eh, no? Huwag kakalimutan yung pag-aaral. Problema, basketball lang. Para pagdating ng panahon, ano na, hindi naman ano yun eh. Habang buhay ang basketball. Para may fallback din Correct. kung matapos ang career, di ba? So, yun nga, dapat talaga, yung pag-aaral, wag kakalimutan, makikinig sa magulang. Tapos, syempre, haluan din ng dasal. Hindi po pwedeng mawala yan. mga ka-amazing, may US Tour ang PBA Moto Club mid-week ng November. So may probability na dito na matuloy ang Fast and the Furious. May bonus pa ng Game Shop and Super Sub Simon magkasama. Imagine mo yan, Nice. nasa isang team. Tapos ilalagay mo si Kako sa gitna. Kompleto na. Di ba? Imagine mo. I mean, nakakatuwa na yung mga kapwa basketball player. Ako, to be honest, yung nakikita ko yung success nyo, yung hardship nyo, ako mismo, in my own perspective, ako yung humahanga sa inyo. Dahil hindi madali yung ginagawa nyo. Oo, hindi talaga. Ako, tagahanga nyo ako. Sila, yung mga naging successful. Kasi kaya rin namin ginagawa tong YouTube, unang-una para makapag-create kami ng funding para sa mga charity work namin, di ba? Oo. Second, makapagbigay kami ng motivation and inspiration. Kasi ito na, yung PBA Moto Club naging parang ano na to viewing para dun sa mga ex-pro din eh. Naging platform na rin kayo. Saka yung mga maganda professional ginagawa nyo. basketball player, para may idea sila na, pagtapos ng karir ko, pwede rin pala ako maging caregiver, parang kay Jordan Salvador. Kasi napanood ko sa PBA Moto Club. Yeah. Diba? Parang ganun yung nangyayari na ngayon eh. So nakaka-proud, di ba? And proud na proud kami sa inyong lahat dyan, yung mga hardship nyo. Thank you. Tuloy-tuloy lang ang buhay, laban lang talaga, di ba? Kasi sa akin lang naman is, tapos na sa akin yung basketball. I cannot dwell on my past, Pag nag-dwell ako, baka hindi na ako makamove on. So, hindi ako move forward. So, ngayon, sa akin, I don't care what other people say kung ano man yung ginagawa ko ngayon. Ang importante is, masaya ako. Yun lang naman Marangal. yun. Yun lang yun. Marangal. Yun ang importante. Marangal na trabaho, hindi ako nang lalamang ng kapwa. Di ba? And another day, another dollar. Jordan, Yes. when ka umalis ng Pilipinas to go to the US? 2020 February. Oh, First week wow, of Feb. okay. Yeah. pandemic. Tapos, 5 years ka na dapat dyan, lang ako, bakasyon lang. Ang nangyari, nag-pandemic naman, naipit na ako dito. So, So, ang TNT daming ka? restriction. Ha? TNT ka dyan? Hindi. Baka, matagal ako. 5 years. Tapos, baka punta ka nag-asawa ng ako. ICE. Okay na, may green card na ako. Wala kang problema dun sa ICE? Wala. Kasi may green card na ako bago pa umupo si Donald Trump eh. Baka dahil sa interview na to, mapatiport ka, makuha. Hindi. Kumpiyansa ka. Okay na. May green card na ako. Ayos na. So, kailan ka nag-retire? After nung last season ng MPBL 2020, parang January yun eh. After yung PBA, after ng PBA 2016. Tapos MPBL 2005 hanggang 16. Tapos nag-MPBL ako 3 years hanggang 2020. Yeah. Saan ka sa US, bro? Dito ako sa LA eh. Malapit ako sa downtown. Marami kang South dyan? LA. Marami kang family dyan? Yung family ko nasa East Coast eh, sa New York. Okay. New York sila. Sa Queens tsaka sa Brooklyn. Yung dalawa kong kapatid na lalaki. Yeah. Nice. So what made you move to the US? Because yung parents ko in a span of 6 months namatay sila. So sabi ko parang I need some fresh air. So namatay yung mother ko June 19, 2019 and then yung father ko namatay siya 2020 January 1. So sabi ko shit, in 1 year namatay sila, in 6 months namatay sila pareho. So sabi ko I need some fresh air. I have my US visa and then it's gonna be expired on August 2020. So kaya umalis ako ng February rin. So para 6 months yung niya.
bago siya mag-expire. So ginamit ko. Yeah. Tapos nag-pandemic naman, so na-stuck na ako dito. Condolences, bro. Sorry That's to hear that, man. I didn't know that, man. Yeah. So ganun talaga buhay. Yeah. Kamusta naman yung transition mo from the Philippines to the US? Well, of course, iba sa Pilipinas talaga eh. Sobrang gaan ng buhay dyan before. May mga helper ka, alam mo yon. Dito hindi. Alam mo yan, Jay, di ba? Dito kailangan tatayo ka sa sariling paa mo. Wala ritong kapitbahay, walang kamag-anak dito dahil busy ang mga tao rito dahil nag-work. Especially LA, napakahirap dito. Mahal ang yung cost of living dito. Kaya lahat nagtatrabaho, di ba? Pero okay naman, nakapag-adjust naman ako, hindi man ako nahirapan. Kasi inano ko na, ni-ready ko na yung sarili ko bago ako pumunta ng US. Nung lumipat ka dyan, saka tumira dyan, may mga kamag-anak ka dyan or paano yung process na Yung ka first dyan? work ko talaga, diretso ako ng Arizona. So may friend ako, nirecommend ako sa isang group home sa Arizona na stay in ako. Wow. Doon ako nakatira. So sa Arizona, wala akong talagang pamilya ron, kundi friend lang. Pero ayoko naman makitira. Kumbaga, sabi ko parang mahirap na makikitira. Ayoko makistorbo. So doon ako kung saan ako nag-work, being a caregiver, doon ako nakatira na rin. Stay in. So libre lahat, pagkain, tapos trabaho ng umaga hanggang gabi. Ano yung clients mo, mga elderly? Yeah, elderly. Yung may mga Alzheimer's, dementia, Oh, wow. Parkinson's, yeah. Wow, So, wow. yeah, yun talaga yung unang work ko talaga. So until now, that's what you're doing? Yeah, now I'm doing one-on-one. Wow. One-on-one. So, been with my patient for the past 3 years. Dan. So I work 8 hours, 12 hours a day. Wow. 28 days in 1 month. So, ang off ko every other Sunday lang. Wow. Grabe. Yeah. Dan, may advantage ba? May advantage ba pag malaki ang katawan, pag caregiver? Yeah, advantage talaga pag malaki ka, no? Pero syempre, ang mga matatanda dead weight eh. Hindi mo pwedeng puwersahin din. Baka masira likod mo rin. So yung alaga ko kasi, ang problema niya, meron siyang may dementia siya tsaka Parkinson's. So hirap na siya makatayo, hirap na rin siya makapagsalita. Kumbaga, nawala lahat yung motor skills niya. Yun. So, sinusubukan ko yun, pinaliliguan ko yun, palitan ko ng diaper. Iba talaga. Siyempre, being a professional basketball player and become a caregiver, iba. Pero, sa akin Meron ka kasi... bang bro? Meron ka nursing background? Well, honestly, wala. Dito na lang ako natuto, Jay. Kala ko Dito na lang talaga. Ano may sinasabi si Gako? Ano yun? Magsalita ka naman ka, panay sa ilaway mo. anak lang. Nakamute ka. Habang pinapalaki niya anak niya, marunong siya magpalit ng diapers, magpaligo. Yeah, I mean, caregiving is like common sense lang eh. Parang nag-aalaga ka lang ng lolo't lola mo o your parents mo na may sakit na ganyan. So parang ganun lang. So very na siya, very mahirap na siya ngayon. Grabe, that's a difficult yung job mo, bro, Yes, mahirap talaga. Pero kasi ang talaga, ang importante rin mahal ko yung ginagawa ko. Kumbaga, gusto ko yung ginagawa ko at na-enjoy ko at the same time, nakakatulong ako sa matanda. Nabibigay ko yung care na kailangan niya. Ikaw yung naman yung... Ha? Sa'yo bibigay yung mana nun. I wish. Another day? Another day. Parang movie yan May movie na ganyan Yeah, may movie. Well, maraming case talaga na, kasi actually, dito sa Amerika, gusto nila mga Pilipino na caregiver. Kasi very passionate ang mga Pilipino, especially tayong mga Pilipino. Maalaga tayo kahit kanino eh. Correct. So lahat talaga ng mga caregiver dito, mga Filipino. Sa 100, mga 90% Pilipino. Nakaka-proud, Gusto nila mga Pilipino talaga. Ano naman naging mo, Jordan, struggle mo dyan? Yung struggle ko talaga rito, syempre yung hindi ako masyadong makagalaw dahil 5 years akong walang papel. Ang hirap gumalaw kasi anytime
pwede kang ma-deport eh. Okay lang ba Anytime. yung year ngayon yan? Yeah, so ngayon, yun, na-meet ko yung wife ko ngayon. She's a Mexican. So, nagpakasal kami hanggang naayos na yung papers ko lahat. So, waiting na lang ako in 2 years maging citizen. Pero Dan, okay lang ba Yeah. i-declare natin sa video yung pass mo na 5 years kang walang paper? No, it's fine. That's fine. Really? Walang problema yun. Kasi dito naman, Papaka bro. ni Trump dyan sa kwarto. Bro, no. Dito kasi, either 50 years kang walang papel, basta nag-asawa ka ng citizen, okay ka. Huwag ka lang tawid border unlike yung mga ibang mga taga Mexico, mga taga na tumatawid border. Kasi wala silang record sa immigration. So, Jordan, ano ka na dyan? For good ka na dyan, bro? Yeah, for good na ako rito kasi may dalawang anak rin ako nasa Pilipinas sila eh. But ongoing na rin yung petition nila. Sana nga lumabas na early bago matapos yung taon or early next year para makapunta sila dito. Amazing journey, man. Right, Yeah, bro. I know. Nasagot mo na yung mga status mo dyan sa US. Nakaka-proud yung ginagawa mo kami, mga fellow basketball players mo. Oh, bro. Hindi biro yan. Oo. I know. Ako dati yan, nung PBA days natin, nung Pure Foods Day natin, alam ko na magiging magaling ka na kay expert. Bakit? Kasi inaalagaan mo si James Yap, si PJ Simon. Inaalagaan mo kami mga teammate mo, pinoprotect mo kami. Kaya gaganda ng mga screen mo. So, as a caregiver, madadala mo yun eh. Thank you, PBA Moto Club. Nice to see you, Jordan. Brother, Jay, thank you, Jay. God bless. Ingat kayo dyan. God bless, bro. Kita tayo sa November. Jordan Okay, na may